Hi po, good morning. Salamat po sa iyong panonood sa aming channel. Sa umagang ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang salita ng Panginoon bilang encouragement po sa ating lahat na mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po mga kapatid, tayong mga Kristiyano, tayong mananampalataya kay Jesus Christ ay hindi maiwasan natin ng mga pagsubok, mga pinagdadaanan sa buhay, mga kahinaan sa ating pananampalataya. So, ang Bible ay nagre-remind sa atin, nire-remind tayo ng Diyos na kahit ano pa man ang ating mga pinagdadaanan sa buhay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya ni Hesukristo, ay tayo ay magpatuloy pa rin sa pananampalataya sa Kanya. Dahil ito ang Kanyang kalooban para sa atin na magpatuloy. Sabi pa nga dito sa Philippians 3 verse 13 to 14. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. 14. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So, kung ano man ang mga pinagdadaanan natin ngayon, mga kapatid, bilang mananampalataya, ini-encourage tayo ng Diyos ng Kanyang salita. Maging ako man ay ini-encourage kita na magpatuloy tayo sa gawain para sa Panginoon. Kalimutan na natin ang mga nakaraan natin. Pagsikapan nating kalimutan kung ano man ang mga kakulangan natin, ano man ang mga kasalanan natin, ano man ang mga pinapagawa sa atin na hindi natin nagawa. Ngayon, ang araw. Ngayon, may pag-asa pa. Sinasabi nga hanggat may buhay, may pag-asa. Pero wag na nating ipabukas pa. Ngayon na ang araw ng paglilingkod sa Panginoon. Ipagpatuloy natin ang pagbahagi ng Kanyang salita. Wag nating ikahiya ang Diyos. Sabi pa nga dito sa Biblia na gawin natin kung ano ang kalooban niya. Dahil marami ang namumuhay na hindi ayon sa kalooban ni Kristo Jesus. Hindi ayon sa cross ni Christ Jesus. So, ano ba ang mangyayari sa mga taong ayaw magbalik loob sa Panginoon? Ayaw sumunod sa kalooban niya. Ito ang sabi niya sa Philippians 18 and to 19. For many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. So alam niyo na mga kapatid, ang taong mapapahamak, yun po ang mga taong namumuhay ayon sa makamundong bagay, ayon sa kasamaan, ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang kanilang Diyos ay ang kanilang mga sarili. Ayaw nilang sumunod kung ano ang nararapat na sinasabi ng Panginoon sa Kanyang mga salita. So tayong mga mananampalataya, kahit nahihirapan man tayo, kahit may mga panahon man na hindi tayo nakakasunod sa Panginoon, huwag mong isipin yan at huwag kang panghinaan ng loob dahil ligtas na tayo. At panghawakan natin ang kaligtasan na mayroon tayo na natanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Sa Philippians 3 verse 9,
and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So, wag pa rin nating kalilimutan sa ating paglilingkod sa Panginoon na hindi po tayo naging matuwid sa pamamagitan ng ating pagsunod, kundi naging matuwid tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Hesukristo. Doon sa ginawa niya sa cross 2,000 plus years ago. Itong ating mga ginagawa ngayon ay ginagawa natin dahil nananampalataya tayo sa Kanya. Itong ating mga good works ay bunga ng ating pananampalataya kay Jesus. Dahil si Jesus ay matuwid, si Jesus ay banal, dapat ganoon din tayo. Ang ating Diyos ay matuwid at banal. Kaya dapat ganoon din tayo. Mamuhay tayo ng matuwid. Gaya ng sinasabi dito ng Apostol Pablo na ginagawa niya. So, kahit hindi man natin perfect, sabi nga ni Apostol Pablo dito sa Philippians 3, pero ang mahalaga ay nagpapatuloy tayo patungo sa tagumpay, sa langit na ipinangako ng ating Diyos na buhay. God bless you. Bye-bye.